Where does in the Bible says that men should not wear shorts or sando? So kayo talaga binibigyan niyo ako ng mga tanong na pwedeng i-bash ako bashworthy questions. Okay, sagutin natin yung question na yan. Una, bigyan ko muna kayo ng disclaimer. Ang disclaimer ko ay, number one, my statement is not a doctrine. This is not something that you should implement in your church. This is just my own biblical perspective regarding this matter. So I may be right, I may be wrong, you may agree with me or disagree with me. Doesn't matter. So this is just my personal view based from the scriptures. Disclaimer number 2, hear me but obey your pastor. So kung ang statement ko ay contradict sa tinuturo sa inyong church, ang statement ko ay contradict sa tinuturo ng iyong pastor, then I stand corrected. Ako po ang mali, sundin niyo ang inyong pastor. Pakinggan niyo lang ako, pero ang pastor niyo ang susundin niyo. Malinaw. Disclaimer number 3. Itong sasabihin ko ay hindi para sa mga people that are still seeking the truth. Hindi po ito sa mga tao na wala pang religion and tinitimbang pa lang. Hindi po ito para sa inyo. Ito po ay para sa mga seasoned saints. Ito po ay sa mga matagal na or regular na umaattend ng church at gustong magkaroon ng kalinawan. Ano ba ang ating understanding regarding this matter? So kung ikaw po ay seeker of the truth, we want to let you know na welcome po kayo sa church anytime. Kahit po naka-short po kayo or naka-sando, please wag po kayong magdalawang isip. Welcome na welcome po kayo sa church. So as Christians, we are applying practical holiness by answering 3 questions. Okay, 3 questions. First question is it biblical? Sinabi natin biblical, yung mga topics na ito ay malinaw na binanggit sa Bible kung ito ay inaprobahan ng Diyos or kinondemn ng Diyos. Katulad ng pag-inom ng strong drink, katulad ng pag-inom ng alak, pagmumura, ano ang stand ng Bible regarding marriage, ano ang stand ng Panginoon regarding homosexuality, ano ang stand ng Panginoon regarding sin, regarding lying. So, marami pong mga topics na malinaw pong sinabi sa Bible whether it is considered as sin or whether it is considered as pleasing to the Lord. So, yun ang kinoconsider natin, is it biblical? Pangalawa naman, of course, is yung contrast ng una. Is it unbiblical? Pag sinabi natin unbiblical, mga bagay na ini-implement sa atin, although walang binanggit ang Bible na ganun, or tinatawag natin na false doctrine. Katulad ng purgatorio, reincarnation, prosperity gospel, and so on and so forth. So yung pagsusuot ng short and sando, anong category ito naka-classify? Is it biblical or unbiblical? Meron pa pong pangatlo na tinatawag na non-biblical. Sinabi nating non-biblical, mga bagay na hindi po nabanggit sa Bible, pero hindi naman sila harmful or wala ka na nako-contradict or na-violate sa scripture of the Word of God. Katulad ng aircon, wala naman sa Bible yung aircon, basketball, microphone, computer, camera. Ang church ba dapat may building or ang church ba dapat sa house lang? Wala pong nabanggit ang Bible regarding these matters. As a matter of fact, ginagamit nga natin itong mga bagay na ito, though wala man sa Bible, pero hindi naman harmful. In fact, ano pa nga beneficial pa nga sa church basta nagagamit lang sa tamang paraan. So ang short sa kasando ay hindi na mention sa Bible kasi naisulat yung mga books of the Bible during the ancient time, hindi po katulad ng ating modern time or ating Western world. Nasulat po ang Bible in a Jewish customs, in a Jewish tradition, in a Jewish culture. Iba po ang setting ng Bible narratives. Hindi po sila katulad sa ating modern world
kundi nasulat during the ancient world na wala pang short at wala pang sando. However, dito naman tayo sa however, even though hindi nabanggit ang short at ang sando sa Bible, ang prinsipyo ng Word of God ay nananatiling timeless, regardless of the culture, regardless of the country, regardless of the race, regardless of the era, nandyan pa rin yung timelessness ng Scripture. At ang isa sa mga prinsipyo na tinuturo sa Bible na nananatiling timeless and timely ay yung principle of modesty. Ang 1 Timothy chapter 2 verse 9 ay makakatulong din sa pag-unawa natin regarding sa principle ng modesty. Ang outward appearance is not holiness, but if you really have the true holiness, it will eventually lead you to modesty. Modesty ang isa sa fruit ng holiness. So huwag kayong mag-buy-in sa idea na hindi mahalaga yung ating panlabas. Well, totoo yun. Kung bago ka palang natatanggap sa Panginoon, if you will receive salvation, hindi titingnan ng Diyos. Pero once na ikaw ay saved, mahalaga sa Diyos ang atin pong outward appearance because we are His ambassadors. We are His representatives. Bago ko makalimutan, baka may mag-quote pa sa inyo ng 1 Samuel 16:7 na hindi tinitingnan ni Lord ang outward appearance ng tao. Tingnan mo na mabuti anong ibig sabihin ng text na yon. Tingnan mo yung context at yung pretext niya. Ang context po noon is about God is looking for a king. Okay? Naghahanap ang Diyos ng hari. Na-attract si Samuel kila Eliab, sa mga brothers ni David. Pero sabi ng Diyos, hindi ko tinitignan ang outward appearance as a qualification sa magiging hari ng Israel. Genesis chapter 3 verse 21 pa lang makikita na natin yung principle ng modesty. Nung nagkasala si Adam and Eve, nagkaroon sila ng shame, nagdamit sila, nagtahi sila ng damit gawa sa dahon. Pero ang Diyos ay dinamitan sila ng galing sa balat ng hayop dahil yung balat ng dahon ay hindi sapat, kundi na-expose lang yung part ng kanilang katawan. So makikita natin doon, una pa lang sa Genesis ang principle ng modesty. Luke chapter 8 verse 27, makikita natin doon yung demon-possessed man doon sa Gadara. Nung siya ay possessed, lagi siyang walang damit. Pero nung dumating si Jesus at dineliver siya, the Bible says pagdating sa verse 35, nagdamit na siya when he was in his right mind. Ang principle ng modesty is clear in the Bible. Sinabi nga ni Jesus, tumingin ka lang sa isang babae na merong lust in your heart, ikaw na yung nag-commit na adultery. How much more kung ang magsusuot ay immodest apparel? Pag meron kang immodest apparel, you invite a presence of lust. You arouse sexual desires na hindi dapat mangyari. Pinabanggit ba na bawal magsando at short sa Bible? Wala, dahil nga wala pang sando noon at wala pang short noon. Pero ito ang tanong, is it modest? Modest ba na magsuot ka ng short doon sa church? Modest pa sa iyo na lalaki ka man or babae? Modest ba bilang representative ni Christ na magsuot ka ng short? Di ko sinasabi na mag-formal ka ng damit every time, kahit saan ka pumunta, kahit sa bahay, kahit ikaw lang mag-isa. Hindi po yan ang ibig nating sabihin. Ang pinag-usapan natin dito is yung common day of your life, yung way of life mo, yung daily life mo. Ano ang dapat nating attire na pinapakita natin na tayo ay mga representative ni Jesus Christ? Pag ikaw ba ay naimbitahan ni Presidente ng Pilipinas, meron kayo appointment, magsusuot ka ba ng short lang at sando lang? Alam mo by your common sense na hindi yun ang gagawin mo because sa pananamit mo, it seems like you're implying na hindi mo siya nilerespeto o ginagalang. Pero pag harap ka sa Presidente ng Pilipinas, susuotin mo yung pinakamaganda at formal na damit. Kasi ako personally, nagsishort din naman ako. Pero pag ako lang sa bahay, kasama ko family ko, pagkasama ko yung mga close friends ko. Pero pag sa mga public places, hindi ako nagsusuot ng ganong damit kasi I want to represent Jesus Christ kahit sa public places. And in the best way na ma-represent ko ang Panginoon, kahit sa pananamit. Tanungin nyo yung mga unbeliever friends nyo.
paano nila nalalaman ng isang tao ay Christian? Una nilang determining factor ay yung damit mo. Alam nila na iba manamit ang Christians. So pag ang church nyo ba ay mag-implement na wag magsuot ng shorts based from your day-to-day basis, are they extreme? Are they unbiblical? Are they legalistic? No. I think they are highly commendable. Hinahangaan natin yung church na although silent ang Bible regarding sa short, pero gusto mag-maintain ng boundary para ma-preserve natin yung ating identity dito sa world. Hanga ako sa churches na mga nag-i-implement ng ganun, pinapakita that they want to honor the Lord in all aspects of their lives, kahit sa kanilang clothing. Oh, should I judge people na nagsushort? Of course not. Should I judge Christians na nagsushort? Of course not. Should I judge churches na okay lang sa kanilang mag-shorts? Of course not. Importante makita sa lahat ng churches and sa lahat ng Christians yung effort na ma-maintain yung principle ng modesty that is according to the Bible. Kung ang churches nyo ay nagtuturo na okay lang naman yan, walang problema, kayo ang mas nakakaalam. Pero sa inyong mga churches na under kayo ng isang organization, denomination, na merong bylaws or merong manuals na these types of apparel ay kinoconsider na immodest apparel, magpasubmit tayo. Right? Sumunod tayo dahil ginagawa naman natin yun hindi para sa ating organization, kundi para sa ating Panginoon. We do it unto the Lord. At kung para sa iyo, okay na naman mag-short sa public, pero sa ibang kapwa mo Christians, offensive sa kanila, iwasan mo na lang dahil sabi rin ni Apostle Paul, gawin mo ang lahat ng bagay na hindi ka maging stumbling block sa iba mong kapwang kapatiran. Even though iba kayo ng personal preference, iba kayo ng beliefs, pero ang mature na Christians, willing ka mag-adjust time to time, alang-alang lang na hindi ma-offend or magkaroon ng stumbling block ang isa sa ating mga kapatid sa church. Tan ko rin pala banggitin regarding sa sando, same principle din. Ako nagsasando ko pero pang inner ko. Inner ko ng long sleeve or ng barong, pero hindi ako lumalabas ng nakasando lang because it's exposing your body. Lalo-lalo na sa mga girls, no? Pag makasando kayo, it has a lot of exposure sa iyong katawan at sa iyong part ng iyong katawan. So, we also consider that an immodest apparel kung nakasando ka lang at punta ka sa mga public places. This subject is very, very comprehensive. Paano po yung mga mag-swimming? Paano po yung maglalaro ng basketball or volleyball? Paano po yung requirements kasi sa work? Paano yung mga ganong mga questions? That is for you and your pastor to talk about or to consider. So to me, short is non-biblical issue. However, short is classified under immodest apparel. That is my stand on that. That is my belief. Lalong-lalo na kung susuotin mo ito in public places. Lalo na kung susuotin mo to, in a day-to-day way of life. So, anong thoughts nyo dito? Meron ba akong na-miss? Meron ba akong kailangan pang linawin? Or kung meron kayong mga agreement or disagreement, feel free to comment down below, okay? And don't forget, kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. Godspeed.